Ang pangalan ni John Riel Cuadualas Casimero ay muling bumalik sa sentro ng usapan matapos ng ipinahayag ang kanyang matinding paghahanda para sa laban ngayong taon. Isang malaking kaganapan ito dahil hindi lamang simpleng laban ang sasalubong sa kanya, kundi ang kanyang opisyal na pag-akyat sa Featherweight Division, isang kategoryang puno ng mabibigat na mga pangalan at matitinding mga hamon. Kapag palang umaga, tanghali at gabi, saan mang dako kayo sa mundo mga kakwento, ayon sa mga ulat, puspusan ang training camp ni Casimero ngayon. Pinagsasabay niya ang matinding kondisyon sa katawan, mahigpit na dieta at disiplina sa ensayo. Ang kanyang mga sparring sessions ay nakahanda na at dapat hindi basta-basta na dapat kasama niya mga sparring partners na mas malalaki at mas matitibay na mga boksingero upang masanay ang kanyang katawan at lakas niya sa bagong timbang. Mahalaga raw ito para hindi siya mabigla sa bagong dibisyon na kanyang papasukin. Mga kakwento, hindi lingid sa kaalaman ng lahat na si Casimero ay kilala sa kanyang agresibong estilo, matinding kumpiyansa at pagiging maangas sa loob at labas ng ring. Ngunit sa kanyang paglipat sa featherweight, mas malalaking hamon ang kanyang kakaharapin. Kailangan niyang patunayan hindi lang na kaya niyang makipagsabayan, kundi kaya niyang mamamayagpag laban sa mas matatangkad at mas malalakas na mga kalaban. Kaya ano nga ba ang dapat gawin ng ating kaubayan na si Casimero upang mas lalong umangat ang kanyang pangalan sa Featherweight Division? Una, kinakailangan niya ipakita na dala niya ang kanyang parehong bilis at lakas na kanyang ipinamalas sa mga mababang timbang. Hindi maaring mawala ang kanyang pamatay na kombinasyon at agresibong opensa. Dirito ang tatak na nagbigay sa kanya ng mga panalo at titulo sa nakaraan. Ikalawa, kailangan niyang ayusin ang kanyang depensa sa Featherweight Division. Mas mahaba ang reach ng mga kalaban at mas mabibilis din ang counter punches. Kapag natutunan niya maging mas maingat at technical, mas malaki ang kanyang tsansang makuha ang respeto ng mga kritiko at manunod. Ikatlo, hindi sapat na makipagbanggaan lamang. Kailangan din ni Casimero ng matalinong pagpili ng laban. Ang tamang kalaban sa tamang oras ay makakapagbigay ng daan upang siya ay muling makasampa sa world title contention. At higit sa lahat, dapat niyang patunayang muli ay hindi lang hype at yabang ang dala niya, kundi isang tunay na kampiyon na kayang magdala ng bandila ng Pilipinas sa mas mataas na antas sa boxing. Sa uli mga kwento, ang laban na ito ay higit pa sa personal na tagumpay ni Casimero. Isa itong pagkakataon upang muling ipakita sa mundo ng Pilipino ay may matitibay na mandirigma sa larangan ng boxing. At kung matagumpay niyang mapapatunayan ang kanyang sarili sa featherweight, tiyak na masalo pang sisikat ang pangalan ni John Riel Casimero, isang pangalan na hindi basta-basta malilimutan sa kasaysayan ng ating sport. Samantala, malapit na ang makasaysayang laban sa October 29 sa Thrilla in Manila Anniversary Card, kung saan muli mapapanood ang isa sa pinakamatingkad na kabataang bituin ng Pilipinas na si Carl James Martin. Ngunit, ang kanyang haharapin ay hindi basta-basta ang boksingero. Ito ay si Aran Dipain ng Thailand, isang veteranong mandirigma na mismong sumubok kina Naoya Mansour Inoue at nakatagal hanggang sa championship rounds. Maraming tagahanga ang naniniwala na si Martin, na kilala bilang Wonder Boy ng Ifugao, ay may malaking tsansa na ipakita ang kanyang bilis, lakas at matinding determinasyon para ipanalo ang laban. Subalit mga kwento, sa kabilang banda, hindi rin matatawaran ng karanasan at tapang ni Dipain. Sanay siya sa mga matitinding laban at dala niya ang reputasyon ng mga Thai boxers na matitibay at hindi madaling bumigay. Kung titingnan ng laban, masasabi nating nakasalalay kay Dipain ang posibilidad na isang upset. Kung magawa niyang durugin ang depensa ni Martin, gumamit ng pressure at dalhin ang laban sa mas malalim na rounds, maaring mabago ang takbo na inasahan ng marami. Ang kanyang karanasan laban sa mga top tier fighters na nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob na hindi siya basta-basta matitinag. Gayunpaman, mahirap pa rin isipin na madaling ma-upset si Carl James Martin. Una, nasa kasagsagan siya ng kanyang kabataan at prime pa. Dala ang bilis at agresibong estilo na nagbigay sa kanya ng maraming knockout victories. Ikalawa, siya ay lalaban sa harap ng mga kababayan, isang bagay na tiyak na magbibigay sa kanya ng dagdag na motibasyon at suporta mula sa crowd. At ikatlo, hindi niya gugustuhin masira ang kanyang momentum, lalo na unti-unti na siyang itinuturing na susunod na haligi ng boxing sa Pilipinas. Para kay Dipain naman, ang susi para makagawa ng upset ay disiplina at estratehiya. Kailangan niyang limitahan ang bilis ni Martin, gawing magulo ang laban, at gamitin ang kanyang tibay upang mapagod ang mas batang Pinoy. Kung magawa niya ito, maaring maulit ang mga nakaraang kwento ng mga underdog na nagulat sa mas kilalang kampiyon.
mga kakwento. Kung hindi niya mapigil ang atake ni Martin at maging biktima ng malilinis sa kombinasyon ng Wonder Boy, tiyak na mahirapan siyang makahanap ng panalo. Sa uli, bagamat may tsansa ng upset, masabi nating mas malinaw pa rin ang landas si Carl Amis Martin tungo sa panalo. Ngunit sa boxing, laging may puwang para sa sorpresa. Sa darating na Thrilla in Manila card, masasaksihan natin kung magiging makasaysayang gabi ba ito para sa underdog na si Aaron Define o di kay lalong sikat pang pangalan ng Batang Alamat. Yan ang ating abangan lahat. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kaya kwentong The Adventure Mix Vlog, shoutout dyan sa Oroqueta City, Misamis Occidental, Mindanao. Kaya kwentong Vince Villar at kwentong nanonood ngayon, shoutout siya dyan. Bueno, lang dito na po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.